Nung mabasa niya ang mga talata sa Biblia, na doon ay ipinakikilala kung sino at ilan lamang ang tunay na Diyos. Kaya naghanap sila kung aling reliyon ang nagtuturo at naninindigan na iisa lang ang tunay na Diyos. Nakita nila at nabasa nila sa mga online post ng Iglesia ni Cristo, sa mga official website nito, na ang Iglesia ni Cristo ay naninindigan na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama, wala siyang tatlong persona. Yan. Ang Ama at wala siyang tatlong persona. Ito ang aral na itinuturo ng mga ministro ni Felix Manalo mula noong naitatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo noong 1914 sa Punta Santa Ana. So, tinututulan nila, tutol sila sa Santissima Trinidad. Bakit? Ang aral ni Manalo dapat mabasa sa Biblia. How about kung may mabasa sa Biblia? Iyon ay tutulan naman nila. Itong mga katotohanan ito, napilit, itatago at tinututulan ng modernong Arianismo, ang iglesyang tatag ni Felix Manalo. Samahan niyo po. Kumusta? Welcome. Muli ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa Factbusters PH. Dumami na ang subscribers ni Kaburnok. Pero inanyayahan natin kung maaari makaabot pa ito sa madali ang pag-abot nito ng isang 1,000. No? Alam niyo naman na bago ang channel ni Kaburnok dahil nahack ito. Nahack ito, mga kapatid, at yung galit talaga sa mga katotohanan. So, ang ginawa nila, hinahack nila ang channel ni Kaburnok dahil di nila masagot ang mga isyu. Yung paglantad sa katotohanan. Di nila yan masagot. So, dahil diyan, nahack, binura nila. Kaya may bago na channel si Kaburnok. Ito po ang channel na ito, mga sadali muna. No, ito po ang channel ni Kaburnok. So sa ngayon meron ng 411 subscribers, 53 videos. So at meron tayong isang channel din, Pananampalataya at Katuwiran channel, at nasa description ang link nito, mga kapatid. So, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na kanilang isubscribe si Kaburnok. At sa mga suki nating taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, late tayo ngayon dahil may prayer service sa kaibigang pumanaw na sa kabilang buhay, no? Na isang guro. So, sa lahat na maabot nitong ating live, mga kapatid, i-comment ninyo kung taga saan kayo, no? Para alam natin kung saan na kaabot ang video na ito sa mga sumusubaybay. Ngayon, ating tatalakayin itong pahayag sa ministro ni Felix Manalo na ang nag-iisang Diyos. Nung mabasa niya ang mga talata sa Biblia,
na doon ay ipinakikilala kung sino at ilan lamang ang tunay na Diyos. Kaya naghanap sila kung aling reliyon ang nagtuturo at naninindigan na iisa lang ang tunay na Diyos. Nakita nila at nabasa nila sa mga online post ng Iglesia ni Cristo, sa mga official website nito, na ang Iglesia ni Cristo ay naninindigan na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama, wala siyang tatlong persona. Well, kung yun ba ang batayan para magiging tunay na dahil nanindigan na ang Diyos ay walang tatlong persona, si Kibuloy, pareho sila. Si Kibuloy, nanindigan din against sa Trinity. Ang problema lang, magkaiba ang aral sa iglesia na tatag ni Felix Manalo at ang siktang tatag ni Kibuloy. Dahil kay Manalo, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pero si Kibuloy naniniwala na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Sa kay Felix Manalo, anghel si Felix Manalo. Huling sugo. Kay Kibuloy, appointed son of God, owner of the universe. Diba? Ang saya-saya sa mga aral na ito. At daming nadala nila. Ngayon, ating tatalakayin mga kapatid, totoo ba itong sinabi ng ministro ni Felix Manalo na ang nag-iisang Diyos ay walang tatlong persona? Susuriin muna natin mga kapatid. Kung totoo ba ito, batay mismo sa Biblia. Ano ba ang persona? Anong pagkaiba sa Diyos at persona? Ating tatalakayin din yan batay sa teolohiya ng simbahang Katoliko. No? Totoo naman na monotheism. May iisang Diyos sa kalikasan. Sa kalikasan, essence, and nature. So, ang Diyos ay iisa sa kalikasan. Iisa ang kaniyang pagka-Diyos. Ang kaniyang kapangyarihan. Ang kaniyang pagkawalang hanggan. At ang pagka-Diyos na likas sa kaniya. So, hindi tatlong Diyos. Pero, may tatlong persona. Mamaya ating tatalakayin yan. So, iisang Diyos lamang. Kaya nga, malinaw kung tingnan natin ang Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4, sa Hebreo, Shema Israel, Yahweh Elohe, Yahweh Ekad. Na sa Tagalog, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Sa ibang salin, si Yahweh ay iisang Diyos. Ganon din ang mabasa natin sa Isaias Kapitulo 45, versikulo 5, na ang sabi ni Propeta Isaias, Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakilala. So, walang tutol, mga mahal na kapatid, na may iisang Diyos. Pero, ang tinututulan nitong iglesia ni Felix Manalo, kahit na kay Kibuloy, at iba pang mga siktang bago lang lumitaw sa mga modernong panahon, mga kapatid, na walang kaugnayan sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo, tutol sila na itong nag-iisang Diyos ay may tatlong persona na magkakaiba sa relasyon, hindi sa kalikasan, hindi sa essence, hindi sa nature. So, ang Diyos ay iisa sa kalikasan, ngunit tatlong persona. Mabasa ba yan sa Biblia? Yan, tatalakayin natin mga kapatid punto por punto. No? Dahil yun talaga ang tinututulan nila. So, makatulong kayo sa evangelization natin na ito kung share ninyo ang video ito sa mga kapwa Katoliko at lalo na kahit sa mga kaanib sa Iglesia ni Manalo.
para mabuksan ang kanilang isipan, lalo na sa mga nagtulog-tulugan sa katotohanan. Okay. So, ang Diyos iisang Diyos. Pero may tatlong persona magkaiba sa relasyon, hindi sa kalikasan. So, ang Diyos Ama, siya ang nagpasimula. Naglalaan. Siya ang pinanggagalingan. Ang Diyos Anak, ang salitang nagkatawang tao, Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Siya ang tagapamagitan, 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, at tagapagligtas. Ang Espiritu Santo naman ay nagbibigay buhay, gumagabay, nananahan sa mga sumasampalataya. So, ang persona ay hindi ito katumbas ng tao, mga kapatid. Ang persona ay distinct identity, yun ay tinatawag na hypostasis. Distinct identity, hypostasis. So, ibig sabihin, mga kapatid, sila'y magkaiba. Magkaiba sa pagkakilanlan, magkaiba sa tungkulin, at sa relasyon sa isa-isa. Ngunit, isa sa likas na pagka-Diyos. So, paano magkaiba ang Ama, Anak at Espiritu Santo? Alam naman natin sa Trinity na theology, ang Ama ay hindi ang Anak. Makita yan sa Juan Kapitulo 17:1 at ito'y ginagamit din ng mga ministro na nauna nating sinagot. No? Juan 17:1. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kaniyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo na ang iyong anak upang parangalan ka niya. So dito, malinaw mga kapatid na ang Ama, hindi ang anak. Ang anak, hindi rin ang Ama. At ang Espiritu, hindi rin ang anak at hindi rin ang Ama. Kaya, kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 14, versikulo Juan 14, versikulo 16. Ito ang sabi. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. So dito, ang nagpahayag, dadalangin ako sa Ama, ang ating Panginoon Jesucristo, upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. So, ang magbigay, ang Ama, at ang ibigay, ang Espiritu Santo. So, ang Espiritu, hindi ang Ama. Juan Kapitulo 14, versikulo 26. Ito ang ating mabasa. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. See? So, ang Espiritu, hindi ang Ama. Hindi rin ang Anak. Magkaiba sila. Ngunit, hindi magkahiwalay. Ang kanilang kalikasan ay iisang pagka-Diyos. Iisa ang Diyos sa kalikasan, tatlo ang persona sa ugnayan at sa pagkakakinlanlan. Yun ang tinatawag na hypostasis. No, mga kapatid. So, hindi tatlong Diyos, kundi iisang Diyos na may tatlong persona.
Hindi iisang Diyos na papalit-palit ng anyo. Yun ang heretic na modalism. Magkaiba ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu, ngunit iisa sa pagka-Diyos. At yung magkaiba, Ama, Anak, Espiritu, iisa, kung ang batayan nila letra por letra, ito'y mabasa natin sa 1 John chapter 5 verse 7. And there are three that gave testimony in heaven: the Father, the Word, ang salita, and the Holy Ghost, ang banal na Espiritu. And these three are one. Ano daw? And these three are one. Hindi sinabi diyan, mga kapatid, na and these three are three. Salamat po ni kapatid na Flor de Lisa Diaz. Maraming salamat, kapatid. So, napakalinaw, mga kapatid. Napansin nyo? Di ba letra por letra gusto nila? May palusot na naman sila pag mabasa yan. 1 John chapter 5 verse 7. Douay-Rheims Bible. And there are three who give testimony in heaven: the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Hindi sinabi, and these three are three. Sa Gideon's Translation Bible, for there are three that were recorded in heaven: the Father, and the Holy Ghost. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. At ito ay tinawag na Triune God. Kung sundin natin ang Bibliang The Voice na ginagamit din ng mga ministro ni Felix Manalo. Asan mabasa? San Mateo Kapitulo 28:19. Go out and make disciples in all nations, ceremonially. Wash them through baptism in the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Baka sabihin nila, ang mabasa diyan, Mr. Talibong, Triune God. Hindi naman mabasa diyan ang salitang Trinity. Wala sa Biblia ang Trinity. Totoo kaya? Na-research kaya nila na wala sa Biblia? Di ba ginamit nila ang Amplified Bible? Anong mabasa sa Revelation chapter 7 verse 10? Salvation belongs to our God who is seated on the throne. And the Lamb, our salvation, is the Trinity to give unto God the Trinity we owe our deliverance. Nako, kung dito lang, mga kapatid, sa letra por letra nila na doktrina na nabasa natin ang Trinity, kung balikan natin si Mr. Arnel Tumanan, sabi niya, dito pa lang, wala na, tapos na ang boxing. Pakinggan natin muli. Nung mabasa niya ang mga talata sa Biblia, ito, na doon na mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao batay sa Biblia? Opo, Juan 8:40. Ito po ay pangungusap mismo ng Panginoong Hesus Kristo. Ito po, ngunit, ngayoy pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito so tapos na ang boxing dapat umano diyan. Pero, wala namang mabasa diyan na dahil inamin ng ating Panginoon Kristo siyang tao, hindi siya Diyos. Pero sa pagtutol nila sa Trinity na ang kanilang argumento, walang mabasa sa Biblia ang Trinity. Pero sa Biblia ang ginagamit nila at madalas nilang gamitin, Amplified Bible, Revelation chapter 7 verse 10. Amplified Bible, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation,
is the Trinity to give unto God the Trinity we owe our deliverance. Ito na talata, mga kapatid, ang masasabi natin tulad sa sinabi ni Mr. Arnel Tumanan, sa boxing pa lang tapos na. Bakit? Ang kanilang paliwanag, hindi totoo ang Trinity dahil di mabasa sa Biblia. Ngayon, nabasa na. Ano naman ang kanilang palusot? Ito ang siguradong tapos ang boxing sa mali nila na aral. Ngayon, ano po ba ang pagkakaiba sa persona at ang pagkakaiba sa Diyos? Dapat ating talakayin ito sa batay sa theology, mga kapatid. Batay sa theology ng simbahang Katoliko, sa tunay na Kristiyano, ano ba ang pagkakaiba sa persona at sa pagkadiyos? Tandaan natin, mga kapatid, ang pagkakaiba sa persona at sa Diyos ayon mismo sa teolohiyang Katoliko, lalo na sa mga naniwala sa Holy Trinity. At gagamit tayo ng madaling halimbawa, mga kapatid, para madaling unawain. Ano ang Diyos? Ang Diyos ay tumutukoy ito sa iisang Diyos, of course. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Makinig ka, Israel. Si Yahweh ay nag-iisang Diyos. Walang tutol tayo. Monotheism, iisang Diyos. So, yung iisang Diyos ay may iisang sa kanyang kalikasan o pagka-Diyos, yung divine nature. Ang Diyos ay isang being, isang kalikasan, isang pagka-Diyos, isang essence, isang nature. Iisa lamang. Wala nang iba. Wala tayong tutol diyan. Kaya nga ating Panginoon Jesucristo, hindi ibang Diyos sa Ama. Ang Espiritu Santo, hindi ibang Diyos, kundi iisa. Kaya nga, nabasa natin, and these three are one. Hindi sinabi, and these three are three. So, iisang kalooban sa likas na pagka-Diyos. Parang ganito, mga kapatid. Sa ating pagkatao, sa pagkatao, human nature. Ang human nature ay iisa. May katawan, may kaluluwa. Lahat na tao, parehong human nature. Diba? Pero iba-iba ang persona natin. Ikaw, hindi ako. Ako, hindi ikaw. Ngunit, sa pagkatao, human nature, tayo'y iisa. Ano naman ang persona? Ang persona ay tumutukoy ito sa kung sino. Ibig sabihin, ito'y identity. Ito ang nagdala ng kalikasang iyon, mga kapatid. Ang persona ay identity. Ito ang nagpapahayag ng sarili. So, sa doktrina sa Trinidad, ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Tatlo ba ang Diyos? Unang Juan 5:7 na binasa natin, and these three are one. Pero ang Ama ay persona. Ang Anak ay persona. Ang Espiritu Santo ay persona. Tatlong persona, pero iisa ang Diyos. Dahil iisa ang pagka-Diyos na kanilang taglay. Yon ang di naunawaan ni Felix Manalo noong nagbasa-basa siya sa Biblia, mga kapatid. Kaya nagdeklara siya kanyang sarili na anghel siya. So, simpleng halimbawa para maunawaan, mga kapatid. Isipin natin yung isang nature. Isang nature, pero tatlong persona. Isipin natin, ito'y halimbawa, hindi naman perpekto, pero makatulong ito. Halimbawa, ang apoy.
ang apoy ay iisang nature, iisang essence. Pero ang apoy, meron siyang init, meron siyang liwanag, meron siyang enerhiya. Pero maaring iba't iba ang pinagmulan sa apoy. Pwedeng galing siya sa kandila. May apoy sa kandila. Pwedeng apoy sa sulo. Pwedeng apoy sa kalan. So iba-iba ang pinagmulan sa apoy. Pero iisa lang ang kanilang nature na merong init, liwanag, enerhiya. Magkaiba ang pinagmulan. So, parang persona. Magkaiba ang persona, pero isang nature ang pagka-Diyos. Magkaiba ang pinagmulan sa apoy na binigay nating halimbawa, pwedeng sa kandila, pwedeng sa sulo, pwedeng sa kalan, pero iisa ang kanyang nature, apoy. Dagdagan natin ng analogy. Ang tao, ito, isang nature. Ang tao, halimbawa, may isip, may salita, may hininga. Di ba? Sinong totoo yan? Nasa taong buhay, may isip siya, may salita siya, may hininga siya. Magkaiba ang mode of existence. Pero isang buhay na nagmumula sa isang duyan ng pagkatao, mga kapatid. So, bakit mahalaga ang pagkakaibang ito? Bakit mahalaga ang pagkakaiba? Kung Diyos si Jesus, Diyos din ang Ama, Diyos ang Espiritu Santo. Kapag sinabi sa Biblia, may iisang Diyos, tumutukoy sa iisang kalikasan yan, mga kapatid. Ulitin ko Kaya nga, letra por letra ang pagbasa sa mga ministro, di talaga nila naunawaan ang misteryong teolohiya sa Holy Trinity. Dahil ang simbahang Katoliko ang may karapatang magpaliwanag diyan dahil ang simbahang Katoliko ay siya ang haligi at suhay ng katotohanan o ng Timoteo Kapitulo 5, versikulo 15. So, pag binanggit sa Biblia, may iisang Diyos, tumutukoy yan sa iisang kalikasan. Ang Ama, iisang Diyos. Tumutukoy siya sa persona ng Ama. Si Kristo ay tao. Tumutukoy siya sa kalikasang kinuha niya. Ang salita ay Diyos. Yan. Tumutukoy yan sa kalikasan ng anak. Nakasama na noon sa Ama. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Naging tao. Kaya maaring tama ang lahat ng ito, mga kapatid, at hindi ito nagkakasalungatan. Walang contradiction. May iisang Diyos, ibig sabihin, nature. May tatlong persona. Nagkatawang tao ang anak, si Jesus. Nanatili siya na Diyos sa kalikasan. At ang Espiritu Santo ay pinadala para maggabay sa mga sumasampalataya. 14:16. So, ang Diyos, mga kapatid, ulitin natin, anong pagkakaiba sa Diyos at persona? Ang Diyos, kung ano siya, yon ay nature, iisa. Ulitin ko, para sa mga nagsubaybay, ang Diyos, kung ano siya, nature, iisa lang. Persona, kung sino siya, identity, tatlo yan. At yung tatlo, Ama, Anak, and Espiritu Santo, at nabasa natin na yung Ama, Anak, at Espiritu Santo, anong sabi sa 1 John chapter 5, verse 7? And there are three that give testimony in heaven,
the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ano daw? And these three are one. Hindi sinabing and these three are three. Ang ginamit natin na salin sa Biblia, yung Biblia na palaging ginagamit ng mga ministro sa kanilang pangangaral, mga kapatid. Oh. Yan mismo ang ginagamit natin. Oh. Ha? Ngayon. Okay, salamat sa mga nagkomento. Pwede ninyo ilagay kung saan kayo base ngayon, no? Para laman natin kung saan napaabot itong ating diskusyon. Okay, tuloy natin. Di ba, ang batayan, letra por letra dapat mabasa. O kung mapansin nila, kahit itong salin na Biblia, ito ginagamit nila dahil bawat doktrina may katumbas na salin sa Biblia. Ngayon, balikan natin. Unang 1:5-7. And there are three who gave testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Napakalinaw, and these three are one. At itong these three are one, kung gamitin natin ang salin na Biblia na ginagamit din ng mga ministro sa kanilang pangangaral, yung the voice, di nila masabi na hindi mabasa. Dahil mabasa sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, Go out and make disciples in all nations, ceremonially wash them through baptism, in the name of the Father, in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Oh. So, merong triune God. Ano yung triune God? Trinity. Pero sa isa pang Bible na salin na ginagamit nila, kaya di totoo yung mga aral nila na ang Trinity di mabasa sa Biblia dahil kahit sa salin na ating pinakita ngayon, itong mga salin na ito ginagamit nila. Pero ang punto, iniwasan nila at hindi nila ipinaalam. Ito ang katotohanang itinago nila. Revelation, balikan natin, 17. And in a loud voice, they cried out, saying, Salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb. Our salvation is the Trinity. To give unto God the Trinity, we owe our deliverance. Oh. Kaya kung ibalik natin ang pahayag ni Arnel Tumanan, mga kapatid, na ministro ni Felix Manalo, ano nangyari? Tapos na daw. Tapos na ang boxing. Mga salin sa Biblia yan na ginagamit nila. So, kung ibalik natin sa kanila, wala na. Tapos na ang boxing, mga kapatid. Okay, ngayon, isa-isahin natin ang kanilang argumento sa pagtutol nila na si Kristo ay, balikan natin si Kristo ay tao, hindi Diyos. Kaya, kung maraming na paniwala nila, at pwede ninyong i-forward ito sa mga kilala ninyong kaanib sa INC, baka sakali na makatulong ito para mabuksan ang kanilang isipan, mga kapatid. Dahil ano ang batayan ng mga ministro? Na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan, hindi kapantay ng Diyos. Dahil may iisang Diyos para sa kanila, kung si Kristo ay Diyos, dalawa ng Diyos, ibig sabihin, magiging ibang Diyos si Kristo sa Ama. Hindi siya iisang Diyos. Ang batayan ng ministro na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos dahil dito. Mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia. Opo, Juan 8:40.
ito po ay pangungusap mismo ng Panginoong Heso Kristo. Ito po, ngunit, ngayoy pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito eh. So tapos na ang boxing ko, no? Dapat dito. Una, totoo bang tapos na ang boxing dahil nabasa lang nila ang pahayag sa Juan 8:40, datapuat, ngayoy pinagsisikapan din yung akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Tapos na daw. Tapos na nga ba? Sapat na ba ang Juan 8:40 para patunayan, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Tandaan natin, ang Juan 8:40 hindi sapat batayan para ipagtanggi na ang ating Panginoon Jesucristo ay siya ay Diyos. Kundi nagpatunay yan, ang Juan 8:40, na ang ating Panginoong Jesucristo ay may likas na kalagayan sa pagkatao. Tunay na tao dahil siya ay nagkatawang tao. Ang problema sa Biblia, sa daming Bibliang ginagamit nila, di nila matanggap na ang ating Panginoon Jesucristo may dalawang katotohanang itinuturo diyan sa Biblia. Ang ating Panginoon Jesucristo, tunay na tao, tunay na Diyos. Natural, sa kanyang pagkatao, Mateo 4:2, siya ay nagugutom. Juan Kapitulo 4, versikulo 6, siya ay napagod. Juan Kapitulo 11, versikulo 35, siya ay umiyak. Juan Kapitulo 19, versikulo 30, siya ay namatay. Kaya yun ang sinabi niya, Juan Kapitulo 8, versikulo 40, datapuat, ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na tao sa inyong nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ngayon, maliban na siya ay tunay na tao, may katotohanan talaga, pero pilit na itinatago at tinututulan nila. Ano yon? Siya'y nasa kalikasan na Diyos. Napakalinaw naman yan sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Pero siguro alam ninyo, mga kapatid, paano nila tinututulan ito? Ang Juan Kapitulo 1, kahit footnote. Kahit footnote, minagic. Alam niyo naman yan, no? Sa susunod, pakita natin yan, mga kapatid. Imagine, kahit footnote, minagic pa. Dinaya ang footnote. Bakit dinaya? Pakita natin mamaya siguro. Okay. So, ang Juan Kapitulo 20-28, isang deklarasyon. Isang deklarasyon ni Santo Tomas. My Lord and my God. Anong palusot sa iglesia? Anong palusot? Si Tomas ay nagulat lang. Yan. Para lang kanilang tutulan ang nakasulat. Hindi totoo ang Juan Kapitulo. Maniwala ba kayo? So, meron tayong katanungan pala dyan, no? Mga kapatid, ang tanong diyan, maniniwala ba kayo sa sabi ng ministro, ang nag-iisang Diyos walang tatlong persona? Yes or no?
12% yes, 88% no. So maraming salamat sa pag salin ninyo sa question and answer diyan. Okay. So, natalakay na natin ito, Juan Kapitulo 20:28. Nagulat si Tomas sa kanyang pahayag daw, Panginoon ko at Diyos ko. Pero ano itong Filipos 2:6? Siya ay nasaan yung Diyos? Nagulat pa ba yan? Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9. Sa kanya nananahan ang kapuspusan sa pagka-Diyos. O, nagulat pa ba yan? So kung tutuusin natin mga kapatid, ang salita, ang logos, ang verbo ay nagkatawang tao. Siya ay Diyos sa kalikasan. Ngunit, nagkatawang tao, yon ang tinatawag na incarnation. Ulitin ko, ang isang halimbawa, kung maalala ninyo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa nangyaring digmaan doon sa Marawi, nakita niyo? Nakasuot siya ng uniforme ng sundalo. Anong punto dito? Kung ang presidente ba nagsuot ng uniforme na nagbihis ng bihis sundalo, ang tanong, hindi na ba siya presidente dahil nakabihis siya ng bihis sundalo? Hindi. Presidente pa rin siya. Hindi maaaring hindi siya presidente dahil nakabihis siya sundalo. Presidente siya noon, nakabihis siya sundalo o panggampanan niya ang kaniyang tungkulin. Ganon din ang ating Panginoon Jesucristo. Diyos na nagbihis tao upang iligtas tayo. Ngayon, sa ginagamit nila na talata, mga kapatid, isa sa mga paborito nila, yung Oseas Kapitulo 11, versikulo 9. Ating sinagot na yan, no? Dahil sinagot natin yan sa mga nauna na uploaded video, nandiyan na. Pwede ninyo yung panoorin dahil pinagtagpi-tagpi kasi ng mga ministro. Halimbawa, ginamit nila ang Juan Kapitulo 8:40. So, may sagot diyan mga kapatid sa isang video uploaded na. Ang Juan Kapitulo 8:40, inaamin ni Jesus na siya ay tao. Pagkatapos itagpi-tagpi nila ang Oseas Kapitulo 11, versikulo 9, na ang Diyos ay hindi tao. So, dahil ang Diyos hindi tao, si Kristo ay tao, therefore, si Kristo ay hindi Diyos. Yun ang konklusyon nila. Pero, nauna natin na ipinaliwanag yan na ang Oseas 11:9 na ako ay Diyos, hindi tao, hindi ito tumutukoy sa ating Panginoong Hesus o sa doktrina ng incarnation, yung pagkakatawang tao sa Diyos. Ang konteksto sa Oseas Kapitulo 11, versikulo 9, iba. At yung ginagamit nilang Ezekiel Kapitulo 28:2, sinagot na din natin yan mga kapatid. Ibang talata yan. Yon ang ginagamit nila matapos nila ipagtagpi-tagpi ang Juan 8:40. Mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia? Opo. Juan 8:40. Ito po ay pangungusap mismo ng Panginoong Hesukristo. Ito po. Ngunit, ngayoy pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan. Ayan, may pasigaw-sigaw pa, no? Isang tao at dinagdag ang Oseas 11:9. Oseas 11:9 po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ayan, ako'y Diyos at hindi tao. At
Idagdag din nila ang Ezekiel 28:2. Basahin po natin dito sa Ezekiel 28. Ang talata po ay 2. Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ito po, anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe na sa Tiro, ganitong sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos. Ayan. Ang pinagtagpi-tagpi nila mga kapatid, ikaw ay tao at hindi Diyos. Kaya kung sagutin natin ito, mapansin ninyo yung iba nagkukomento sa comment section, nagagalit. Huwag kayong magalit. Pakinggan nyo. Nasa inyo tanggapin nyo ang ating paliwanag o hindi. Dahil ating ituwid lang ang mali na unawa. Huwag kayong maging brainwash dahil ayon sa ministro ni Felix Manalo, ang brainwash. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yon ang brainwash. Yung mali ang ginagawa o mano sa kaniyang mga ngaral, hindi niya makita. Kaya, yung pagtagpi-tagpi nila sa Osayas Kapitulo 11, versikulo 9, na walang kaugnayan sa San Juan Kapitulo 8, versikulo 40, kumo ang ating Panginoon Jesucristo sinabi, ako ay tao, at Osayas Kapitulo 11, versikulo 9, ang Diyos ay di tao, therefore si Kristo ay hindi Diyos. Mali mga kapatid. Dahil si Kristo hindi tao na naging Diyos. Ulitin ko. Si Kristo hindi tao na naging Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yon ang hypostatic union. Ang kanyang pagka-Diyos, hindi ang kanyang pagkatao. Ang kanyang pagkatao, hindi ang kanyang pagka-Diyos. Kundi ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagkatao ay isang banal na persona ni Jesus. Tulad na ang katawan ay hindi ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay hindi ang katawan. Ngunit ang katawan at kaluluwa ay isang buhay na tao. Yan. Ang layo sa pinagtagpi-tagpi nila, Osayas 11:9. Pagkatapos dinagdag nilang Ezekiel 28:2. At ang Ezekiel Kapitulo 28:2, walang kaugnayan ito sa San Juan Kapitulo 8:40 dahil ito'y tumutukoy sa isang prinsipe ng Tiro. Yung pinuno na nagmamataas at nag-aangkin na siya ay Diyos. So ang layo. Yan ang kanilang pinagtagpi-tagpi mga kapatid. Oh. Ang pinagtagpi-tagpi nila na basta lang patunayan si Kristo ay hindi Diyos. Bakit? Malinaw yan. Contemporary English Bible. Anong mabasa sa Contemporary English Bible? Ito ang mabasa. Ito ginagamit din nila, Contemporary English Bible. Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue to us. So, tingnan niyo. There is only one God. Pagkatapos sinabi, Jesus is the truly human. Pagkatapos ginamit nila Contemporary English Version. Ibig ba sabihin, pinaniniwalaan nila yung version na yan? Bakit? Dahil sa Philippians chapter 2 verse 6, ang mabasa, Christ was truly God.
But he did not try to remain equal with God. So kung ating hihiramin ang argumento ng ministro ni Felix Manalo, yun, sinabi nila mga kapatid na tapos na ang boxing. No? Tapos na ang boxing. Bakit tapos na ang boxing? Dahil yung mga mabasa diyan sa Biblia na ginagamit nila mga kapatid, klarong-klaro na yun, giba ang kanilang aral. Yun ang katotohanan na pilit talaga nilang itatago. Iniwasan nila yung mabasa sa talata na o sa salin na ginamit nila. So, ano po bang ibig sabihin itong ginagamit nilang Juan Kapitulo 17:3 na sinabi ni Jesus na pagpakilala sa Ama? Ibig po ba sabihin ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Wala namang mabasa diyan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. So ano yung ibig sabihin? Tinalakay na natin yan mga kapatid at nasa uploaded video na. Pwede kayong manood no, sa uploaded video na. Kaugnay diyan. Ngayon, punta tayo sa argumento ng mga ministro ni Felix Manalo para tutulan na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Sa anong paraan natutulan nila na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos? Alam nyo ba? Ginagamit din nila ang banal na kasulatan. Ginagamit din nila ang banal na kasulatan. Ano? Eto mga kapatid, pakinggan ninyo. Isang tanong pa kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungang ito kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Ang argumento ng mga ministro ni Felix Manalo mga kapatid, basta anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Mali. Wala tayong totol na ang ating Panginoon Jesucristo ay anak ng Diyos. Pero totol tayo sa kanilang argumento na hindi Diyos anak. Bakit? Napakalinaw naman sa Biblia na ginagamit nila mga kapatid. Alam nyo ba? Sa Biblia ang ginagamit nila, napakalinaw. Ito, pakita natin ang Biblia na ginagamit nila. Ito. So, yan ang Biblia na ginagamit ng mga ministro. Ang salita ng buhay. Ba't pinakita natin yan? Dahil ang kanilang aral, walang mabasa na Diyos anak daw. Pero, sa ginagamit nilang Biblia, ito ang mabasa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Wala pang nakakita sa Diyos, Ama, kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos anak. Napakalinaw mga kapatid. Ipinakilala siya sa atin ng Diyos anak. Kaya naalala kong paliwanag tuloy sa isang kaanib ng Iglesia ni Cristo kaugnay dito, yung si Jafina. Ala sa atin ng Diyos anak. Pinakilala ng Diyos anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Ade, syempre, Diyos Ama. Diyos Ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po akong sagutin.
Kahit na hindi ako magaling sa Bible, sasagutin kita. Oh, so kahit di daw umano siya magaling sa Bible, sasagutin niya ako. Pero di niya napansin na yung kanyang pahayag, hindi yun aral ng INC inabniba niya. Bakit? Hindi, hindi aral. Nasa kanilang Pasugo Magasin. Ang sa kanilang Pasugo Magasin, si Kristo'y anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Pero, inaamin dito ni Miss Jafina, Diyos anak. Pansinin natin, ito. Ala sa atin ng Diyos anak. O Pinakilala ng Diyos anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Ade, syempre, Diyos ama. Diyos Yun. ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking? Oh, critical thinking daw. Diyos anak. Oh, pero walang aral ang INC diyan. So, kaya sa paggamit natin sa banal na kasulatan, mga kapatid, sa Biblia, na ginagamit nila, hiramin natin ang argumento ni Arnel Tumanan na ministro. Kung sa boxing umano, wala na, tapos na. Ano pa ang kanilang batayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Oh, yan, ginawang Panginoon. Nasagot na natin yan, nasa video na yan para sa gustong manood, no? Na nasa uploaded video yan. So, sinagot natin punto por punto yung kanilang mga argumento. Pero may mga nagagalit na nagkomento. Grabe, galit nila. Huwag kayong magalit. No? Pakinggan nyo na lamang. And then, panoorin ninyo. Nasa inyo kung tanggapin ba ninyo o hindi. So, sa pagkakataong ito, pasok muna tayo sa punto por punto. Para maka-raise tayo. Punto por punto muna tayo. And then, so, pasok tayo sa punto por punto. Sa pagkakataong ito, mga kapatid. No? Sandali. Subukan natin. Okay. Natin. Sandali. So, wala pa. Di pa ako nila na tanggap ngayon. Okay? So, kung meron kayong katanungan, dyan, pwede kayong magtanong, i-comment lang ninyo. At pwede din kayo na papasok sa punto por punto. Sa ating katanungan, naniniwala ba kayo? Sasabi ng mga ministro. Sandali. Mahina. Hina, biglang humina. Okay. Okay. So kung may mga katanungan kayo, pwede din na i-comment ninyo ang inyong katanungan diyan. Sabi ni Ira,
being a sinner, but Jesus visited me. Oh, I need to do my penance. So, kung Catholic ka, the ordinary na paraan ay sa paglapit ng pari sa pangungumpisal. Ecclesiastes 5:6, Juan Kapitulo 20, versikulo 21-22, no, ang pangungumpisal. Okay. Sandali. May iglesia ni Manalo, si L.G. Vera, sabi niya, Mr. Tamperd, tapos na ang boxing sa INC is the true Church of Christ. Imagination mo lang yon. Paano nagiging true Church of Christ na sa lagda ni Felix Manalo sa Artikulos de Incorporación para Pol 4, sabi diyan, nilagdaan ni Felix Manalo, Cuelos fundadores de esta asociación son Felix Manalo, that the founders of this organization, marami sila, hindi lang si Felix Manalo. At alam niyo ba, nasa Pasugo Magazine ninyo, ano ang katunayan? Di ko muna gamitin kung ano ang page dahil baka may darating na debate, doon tayo sa public debate, gamitin natin yan. Ano ang katunayan na katibayan na ang isang sekta ay walang kaugnayan sa mga apostol at sa Panginoong Jesucristo? Nasa pasugo ninyo yan. Anong sagot? Ano ang katibayan na ang isang sekta ay walang kaugnayan kay Kristo at sa mga apostol dahil nakarehistro sa Securities and Exchange Commission? I am Catholic, I am alive, I am the